Paano mo masasabing loyal sa'yo ang asawa mo? Kapag ba lagi siyang malambing? Kapag ba nagbibigay ng mga regalo at hindi nakakalimot sa mga espesyal na okasyon? Paano kung nasa kanya na nga ang lahat ng katangian ng isang perpektong asawa? Pero sa halip, may tinatago palang ibang muka. Ibang muka na taliwas sa kung paano mo siya nakilala. Magandang araw po sa inyo, panyero. Ako nga pala si Eliza, isang businesswoman. Dahil sa hirap ng kita rito sa Pilipinas, kahit na may matinong propesyon naman, minabuti ng asawa kong doktor na mangibang bansa para doon ipagpatuloy ang kanyang karera. Kahit panto ay hindi naman sana dapat dahil nga hirap kaming bumuo ng bata. Ngunit hindi ko alam, hindi lang pala karera bilang doktor ang gagawin niya roon. Gagawa rin pala siya ng kalokohang hindi ko inaasang magagawa niya sa akin. Mahal, natanggap mo na ba yung pinadala ko sa'yo? Oo mahal, naku maraming salamat sa padala mo ha. Hindi mo naman ako kailangan padalan pa ng flowers at chocolate ngayong Valentine's Day. Ano ka ba? Hindi ko naman matitiis na wala akong ibibigay sa'yong regalo, mahal. Siguradong lahat ng may mga asawa at mag-boyfriend-girlfriend ngayon ay may bulaklak at chocolate. Ayoko mapag-iwanan ka. Alam mo mahal, sobrang sweet mo talaga kahit kailan. Sige na nga. Thank you talaga mahal. Matagal pa ba yan? Mahal, sandali. Sino yon? Wala. Wala naman akong kasama rito eh. Naku, wag mo naman akong takutin, mahal ha. Alam mo matatakotin ako eh. Mahal, may narinig talaga ako eh. Boses babae pa nga. Mahal naman, wag kang ganyan. Natatakot ako na baka mamaya may multo dito eh. Kaya ako lang mag-isa dito sa boarding house ko. Ay nako, oo na. Sige na nga. At baka nga nagkamali lang ako ng narinig. Baka dito sa akin yung narinig ko. Siya nga pala mahal. Anong ginawa mo ngayong araw ng mga puso? Ano pa ba? Tibag isa ulit. Alam mo mahal, sobrang miss na kita. Miss na rin kita mahal. Hindi bale. Ilang buwan na lang naman, makakauwi ka na rito, di ba? Hindi na nga ako makapaghintay na makauwi dyan, mahal eh. Miss na kita. Miss ko na kayo ni JP. Miss na rin kita, mahal. Siya nga pala. O sige na, mahal. Pagod na pagod kasi ako ngayong araw eh. Ang dami kong pasyente. Magpapahinga na muna ako. Ganun ba? O sige. Managinip ka na lang muna na magkasama tayo ngayong Valentine's Day. Oo, gano'n naman talaga ang gagawin ko eh. I-imagining ko na kayakap kita rito sa kama. Bilang asawa ng isang OFW, napakahirap para sa akin ang mangulila. Ang totoo, pwede naman na kaming sumunod sa New Zealand dahil bukod sa malaki talaga ang kinikita niya roon bilang skilled doctor, citizen na siya dahil 10 taon na rin siya roon. Pero may business kasi ako dito na hindi ko kayang iwanan at ang plano namin, uuwi siya rito kapag sapat na ang naipon niya. Dati, nung nasa Pilipinas pa siya, mahirap talaga ang buhay namin dahil mababa ang sahod ng doktor dito sa Pinas. Nagkanda baon-baon kami sa utang dahil sa sakit ng nanay at lolo niya noon. Kaya nagpasya siyang mangibang bansa kahit na mahirap para sa aming dalawa na magkahiwalay, lalo na at hirap kaming bumuo ng anak. At ngayon nga, pagkatapos ng 10 taong pagtitiis niya roon, uuwi na rin siya sa wakas. Talagang excited akong umuwi siya, lalo na at gusto kong ipakita sa kanya ang katas ng lahat ng pinaghirapan niya. Ang bahay namin, ang kotse, at ang negosyo na ako ang nagpapatakbo.
Proud ako na hindi ko nilustay ang pera na pinaghirapan niya. Mahal, nakita mo na ba ang picture ni JP? Graduate na siya sa wakas ng high school. Oo nga, mahal. Grabe, no? Parang kailan lang nung unang beses na nakita natin siya. Lumalaki rin siyang magandang lalaki. At kamukha mo, mahal. Siyempre naman, ako nagpalaki sa kanya. Kaya talagang ako magiging kamukha niya. Yun nga ang sabi ng iba eh. Kung sino ang nagpalaki, siya talaga ang magiging kamukha. Eh mahal, ano sa tingin mo kung magkaroon na tayo ng anak na galing talaga sa atin? Ayos lang ba sa'yo yun? Abay, siyempre naman, mahal. Sino bang may ayaw ng anak na dugot laman natin, hindi ba? Bakit, mahal? Balak mo ba akong buntisin pag uwi mo rito? Eh kung mabubuntis ka pa ba eh, bakit hindi? Grabe ka naman sa akin. Para mo namang sinabi na matanda na ako. Mahal, nagpapakatotoo lang naman ako. Noon nga medyo bata pa tayo, hindi ka mabuntis-buntis. Ngayon pa kaya na may edad na tayo? Pero meron namang tinatawag ngayon na IVF. Pwedeng mag-harvest ang mga doktor ng egg sa akin at mag-harvest din sa'yo. Sa ganung paraan, ididiretso na ng turok sa may matres ko. Ano sa tingin mo? Eh gastos lang kasi mahal eh. Tapos, hindi pa sigurado kung mabubuntis ka nga talaga. Eh kung ganun, ano maisasuggest mo? Ramdam ko kasi sa tono mo na gusto mo magkaroon talaga ng anak. Wala naman, mahal. Naisip ko lang na baka pwede. Huwag mo nang masyadong isipin yung sinabi ko. Pero mahal, susubukan pa rin natin, ha? Malay mo naman. Wala namang imposible. Teka mahal. May pasyente na ako. O siya, sige. Tatawag na lang ulit ako sa'yo. O sige, mahal. O siya, sige. Mag-iingat ka dyan, ha? Hindi pa man kami ikinakasal ni Dante. Pangarap na talaga niya ang magkaroon ng anak. Siguro, kahit sino namang mag-asawa, yun ang pangarap. Kaya lang, nagkaroon kami ng problema. Mababa lang ang egg count ko, kaya hindi kagad ako nabubuntis kahit na ilang beses kaming sumubok. Hindi naman ako baog. Sadyang kailangan lang talaga ng tamang tiyempo. Ilang taon din naming sinubukan hanggang sa mapagdesisyonan naming mag-ampun na lang. At yun nga, si JP. 6 na buwan na siya noon nang kunin namin siya sa bahay ampunan. Siya ang pinili namin dahil gusto namin ang wala pang malay na bata para kami talaga ang maisip niyang magulang. Ilang buwan pa ang nakalipas at sa wakas, pauwi na si Dante. Sa sobrang excited ko, nagpariband ako ng buhok, nagpalagay ng kuko, nagpa-Brazilian wax at nagpa-cleaning ng ngipin. Sa madaling salita, handang-handa na ako dahil alam ko na miss na namin ang isa't isa. Ma, kanina pa po kayo tingin ng tingin sa salamin ah. Maganda na po kayo at sexy. Sigurado po ako na kapag dumating po si Papa, talagang tutulo po ang laway nun. Talaga anak? Ewan ko ba? Para kasing may kulang pa eh. Ma, wala pong kulang. Sapat na po kayo para kay Papa. Ay nako, ikaw talaga. Manang-mana ka sa Papa mo. Magaling din mambola. Siyempre naman po, kanino pa po ba ako magmamana? Ay nako, ewan. Sobrang kinakabahan talaga ako, JP anak. Tara na nga, at hintayin na natin ang Papa mo sa airport. Pero ma, ilang oras pa bago siya dumating ah. Eh hindi nga ako mapakali dito sa bahay. Kaya tara na. Ilang beses naman nang umuwi ng Pilipinas si Dante. Pero sa ilang beses na yon, hindi naman ako nakaramdam ng ganitong kaba. Kaya tuloy, kahit matagal pa bago lumapag ang eroplanong sinasakyan niya, umalis na kagad kami patungo sa airport. Napareklamo pa tuloy si JP dahil matagal daw kaming maghihintay doon.
Pero nang dumating na sa wakas ang papa niya, siya pa mismo ang unang sumalubong at yumakap dito. Naku ang anak ko! JP, ang laki-laki mo na! Kaya nga po pa mas matangkad na po ako sa inyo. Kaya nga, grabe. Nung huling uwi ko, hanggang tenga pa lang kita, pero ngayon, ako na ang hanggang tenga mo. Ano bang iniinom mo at lumaki ka bigla ng ganyan, ha? Ano ka ba, mahal? Tinuli lang kasi yan kaya tumangkad ng ganyan. Oo nga no, sabi ko naman sa iyo pagpapatuli lang talaga ang paraan para tumangkad ka. Oo na po pa. Tapos naman po ang kalbaryo ko na yun Ay pa, tulungan ko na po kayo dyan sa maleta nyo. Aba, talaga namang pinapakita mo sa akin na malakas ka na, ha? Para saan pa po ang tangkad ko to kung di ko naman po magagamit, di ba? At saka, mauuna na po ako sa paglalakad. Mag-usap na po kayo ni mama at mukhang miss na miss nyo na po ang isa't isa. Mukha nga Grabe. Ang ganda-ganda ng asawa ko ngayon, ha? Siyempre naman, no? Kailangan maganda ako pag uwi mo. Tara na. Umalis na tayo at napagod ako sa biyahe. Gusto ko na rin magpahinga. Hindi ko alam kung tama ba ang tono na narinig ko mula sa kanya, pero talagang nakaramdam ako ng pagtatampo. Para kasing wala siyang pakialam sa itsura ko. Sa ilang beses na umuwi si Dante, sa oras na makita niya ako, nanggigigil na kagad siya sa akin. Talagang sabik na siyang hawakan ako at pinupuri niya rin ang bawat nagbago sa akin. Kaya nakasimangot tuloy ako habang nasa biyahe. Isa pa, panay ang text at tingin niya sa cellphone niya na para bang napaka-importante nun kaysa sa akin. Hanggang sa hindi ko na natiis, tinanong ko na siya. Sino ba yung kausap mo? Mas importante pa ba yan kaysa sa akin? Ay, pasensya ka na mahal. Ito kasing katrabaho ko. Parang hindi kayang magtrabaho nang wala ko Nagtatanong lang tungkol sa procedure. Akala ko pa naman umuwi ka para makasama ako. Kami ng anak mo. Pero mukhang hanggang dito, dala mo pa rin ang trabaho mo. Mahal naman. Nakipag-usap lang ako saglit sa katrabaho ko. Huwag ka na magtampo. Ikaw naman Sino ba naman kasing hindi magtatampo ng ganyan? Ni hindi mo man lang napansin na nagpaayos ako ng buhok at saka nagpapayat din ako para sa'yo. Hindi mo man lang ba napansin yun? Aba, oo nga no. Hindi ko masyadong napansin dahil para sa akin, palagi ka naman talagang maganda. Sus, ang sabihin mo. Baka may iba ka na. Anong may iba? Alaysa naman. Alam mo namang ikaw lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Ikaw lang ang mahal ko, di ba? Aba, malay ko. Hindi mo nga ako pinapansin simula nang dumating ka rito. Mahal, halika nga rito. Huwag ka nang magalit. Pagod lang kasi ako. Kaya hayaan mo, may ilang araw pa naman ako na nandito sa bahay. Susulitin natin yun. Ha? Anong sabi mo? Ilang araw ka lang dito? Kasi kailangan daw ako sa trabaho Alam mo naman na mataas na ang posisyon ko ron, di ba? At marami na akong pasyente. May nakapila ako for surgery. Teka, napag-usapan natin yan Di ba magre-resign ka na? Bakit naman ganito? Bakit may mga pasyente ka pa? Mahal, ito nga pala ang gusto kong pag-usapan natin. Mahirap na kasi talagang umalis sa trabaho ko Alam mo naman, ang ganda-ganda na ng trabaho ko doon. Ang hirap kitain ng 1 milyon sa isang buwan kapag nandito ka sa Pilipinas. Pero napag-usapan na natin to, Dante. Paano naman ako? 10 taon akong naghintay sa'yo. Ayaw mo naman din kasing pumunta doon Doon na lang kayo tumira ni JP. Pero paano naman ang negosyo natin dito? Pwede naman nating ipagkatiwala sa iba yan Maglagay tayo ng manager na pwedeng mamahalan ng negosyo. Walang problema doon. Parang ang hirap naman ng ganon. Ayokong ipagkatiwala sa iba ang negosyo natin. Gusto kong ako ang mag-aasikaso.
Paano ba kasi yan? Hanggang kailan ka ba sa ibang bansa? Bala ko sana hanggang sa magretiro ko. Kung ganun, hindi na matutuloy ang pangarap natin na magnegosyo na lang dito. Ang pagpapatayo mo ng sariling klinik. Wala na ba? Hindi na ba matutuloy yun? Sinabi ko na nga sa'yo, mahal. Okay na ako sa trabaho ko roon. Malaking pera nang naiipon natin, mahal. Sapat na yun para mabuhay tayo kung tutuusin. Kung pera lang talaga ang pumipigil sa'yo. Ano bang ibig mong sabihin? May tinatago ko sa ibang bansa, ganun? Aayain ba kitang tumira doon kung may tinatago ko? Alam mo na hindi ako papayag. Ay naku, ewan. Bahala ka sa kung anong gusto mong isipin. Basta, malinis ang konsensya ko. Ibig mo ba sabihin, hindi ka man lang ba nangungulila sa akin, Dante? Naayos lang sa'yo, kahit palagi tayong ganito? Wala namang problema sa sitwasyon natin Maayos naman tayo Anong maayos, Dante? Nangungulila ako sa'yo. Palagi naman tayo magkatawagan Isa pa yan. Samantalang dati sa tuwing uuwi ka, sabik na sabik ka sa akin. Pero ngayon, ano nangyari? Yun lang bang hinahanap mo? Sus naman, mahal. Di pagbibigyan kita sa gusto mo. Huwag mo na akong awayin. Ewan ko sa'yo, Dante. Ano bang tingin mo sa akin? Yun lang ang hinahabol ko? Kaya gusto kitang makasama? Di nga ba? Ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga. Imbis na makipagtalo pa ako sa kanya, iniwanan ko na lang siya sa kwarto at lumabas patungo sa kusina. Sobrang bigat ng dibdib ko dahil sa sama ng loob. Hindi ko akalain na pagkatapos ng ilang taong pagbuo namin ng mga pangarap namin, magbabago lang sa isang iglap. Na hindi man lang niya ako inabisuhan na babaguhin niya ang plano niya. Parang tanga lang pala akong naghintay sa wala. Palihim na umiyak ako sa harap ng lababo habang iniisip kung ano ang dapat kong gawin. Paano ko ba ipapaliwanag sa kanya na hindi ko gusto ang plano niyang wag nang umalis sa trabaho niya? Para kasing wala akong magagawa sa mga plano niya na dati namang pinakikinggan niya ako. Habang umiiyak ako roon, naramdaman kong yumakap siya mula sa likuran ko at ibinaba ang baba niya sa balikat ko. Mahal, alam ko na bigla ka sa biglaan desisyon ko. Pero sana naman maintindihan mo rin ako. Hindi ko talaga kayang iwan ang trabaho ko roon sa ngayon. Mas lalo kasing naging maganda ang karera ng trabaho ko Nakakapanghinayang kung iiwanan ko, di ba? Pero sana, sinabi mo rin sa akin. Hindi yung nabibigla ko ng ganito. Para kasing hindi mo na kinonsidera ang desisyon ko bago ka nagdesisyon. Pasensya ka na talaga, mahal. Hayaan mo, babawi ako sa'yo. Dadalasan ko na ang pag-uwi-uwi ko rito. O kaya naman, kayo ang bumisita ron para naman kahit papano makita nyo ang New Zealand. Ayos lang ba sa inyo yun? Paano kung ayoko? O sige, ganito na lang. Bigyan mo pa ako ng dagdag na 10 taon. Pangako ko sa'yo, uuwi na talaga ako. 6 na taon, papayag na ako. Kapag hindi ka pa umuwi sa loob ng 6 na taon, bahala ka na sa buhay mo. O sige, deal. Basta wag ka na magalit, ha? Ilang araw ka ba dito? Mga 1 linggo lang. Hindi ba pwedeng ibang doktor na lang ang kunin yung pasyente mo? Bihira lang ako mag-request sa'yo, mahal. Kahit 2 linggo ka sana rito. Okay, sige. Huwag ka lang magtampo. Magre-refer ako ng ibang doktor para sa kanya. Tama na yan. Huwag ka na malungkot. Hindi mo naman ako mapipigilang malungkot Nakakalungkot naman kasi talaga. Anong gusto mo? Para naman
Maibsan ang lungkot na nararamdaman mo. Pagod ka pa. Bukas na lang. Nalungkot talaga ako ng gusto sa sitwasyon namin ng asawa ko. Kung ano-ano na ang ginawa ni Dante para lang mapasaya ko. Pero nagpapanggap na lang talaga akong masaya. Malungkot pa rin ako na mabilis lang siyang aalis. Masisisi niya ba ako na naghintay ako ng 10 taon sa pagkakataong ito? Natural lang naman na ma-disappoint ako. Gabi, bago ang alis niya pabalik sa New Zealand, hindi ko inaasahan na may maririnig akong kakaibang usapan. Nasa banyo siya at abala sa paliligo dahil susulitin sana namin ang gabi. Pero ang tagal niya, kaya naisipan ko na sumunod na. Oo, pauwi na ako dyan. Hindi na ako mag-e-extend dito. Ikaw naman masyado kang nagtatampo eh. Sinusulit lang ako ng asawa ko. Ikaw naman oo. Pero asawa ko pa rin siya. Hayaan mo. Darating din ang araw na yan. Huwag ka mag-alala. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Makikinig pa sana ako. Pero narinig ko nang naglalakad na siya patungo sa pinto. Kaya dali-dali akong tumakbo pabalik sa kama. Pagkabalik ko, sakto namang binuksan niya ang pinto at pinatay ang tawag mula sa cellphone niya. Bakit may dala kang cellphone sa banyo? Sinong kausap mo? Ano ka ba, mahal? Katrabaho ko yun. Aba, tignan mo nga naman oh. Ang sexy mo ngayon ah. Talagang nagsuot ka pa ng ganyang kasexy na damit para sa akin ha? Oo naman. Bakit ayaw mo ba? Eh siyempre, gustong gusto. Nawala ang kaba ko dahil sa narinig kong sinabi niya sa kausap niya nang kaagad niya akong sunggaban. Naisip ko na hindi naman siguro babae ang kausap niya kung ganito siya kapusok sa akin. Wala ako naramdamang kakaiba sa paraan kung paano niya ako paligayahin. Halos hindi na nga namin tigilan ang isa't isa kung hindi lang kami napagod. Kinabukasan, ramdam ko na kagad ang bigat. Nagliligpit pa lang siya ng mga gamit. Gusto ko siyang pigilan pero wala akong magawa dahil ganito talaga. Pa, mag-iingat po kayo ron ha. Oo naman anak, mag-iingat ako palagi. Kayo rin ha. Alagaan mong mama mo ha. Sigurado ka ba talagang hindi ka na namin kailangang ihatid sa airport? Hindi na nga. Mapapagod lang kayo eh. Kaya ko nang pumunta ron na mag-isa. Pero gusto sana naming ihatid ka eh. Malungkot ka pa rin ba, mahal? Huwag ka nang malungkot. Saglit lang ang 1 taon. Mamamalayan mo na lang, nakauwi na ulit ako. Dadalasan mo na kasi ang pag-uwi dito. Kahit 2 beses sa 1 taon, kayanin mo naman. Oo na po. Huwag kang mag-alala, mahal. At gagawa ko ng paraan para sa'yo. Pangako mo yan, Dante ha? Pangako. O siya, aalis na ako at tatawagan na lang kita mamaya kapag nasa airport na ako. Pumayag ako na hindi na siya ihatid sa airport sa pag-aakalang magiging maayos naman ang biyahe niya papunta roon. Naghintay ako ng tawag mula sa kanya pero inabot na ng ilang oras, walang tawag na dumating. Nagsisimula na akong makaramdam ng kaba kahit na ilang oras pa lang naman ang nakalipas. Inisip ko na baka nakalimutan niya lang tumawag. Pero kasi hindi ganun ang asawa ko. Hindi siya nakakalimot na tumawag. Tatawag na sana ako sa kanya para makibalita kung kumusta na. Pero bago ko pa man mapindot ang call button, bigla nang may lumitaw na tawag mula sa kanya. Dali-dali ko yung sinagot. Pero, "Hello Dante, mahal? Bakit naman ang tagal mong tumawag? Nasa airport ka na ba? O ano, kumusta?"
Pero imbis na si Dante ang sumagot, babae ang narinig ko sa kabilang linya. Sinabi niya sa akin na isa siyang rescuer at ang asawa ko ay isinugod sa ospital dahil na disgrasya ang sinasakyan niyang taxi. Halos gumuho ang buong mundo ko habang papunta sa ospital kung saan siya dinala. Iyak ako ng iyak ng mga sandaling yon. At nang tuluyan na nga akong makarating, isang masamang balita ang bumungad sa akin. Ang asawa ko, patay na siya. Hindi ko na siya naabutan. Asawa ko! Asawa ko! Bakit mo ko iniwan? Ang sabi mo babalik ka! Ang sabi mo babalikan mo ako! At dadalawin ng mas madalas! Ma, tahan na po, ma. Tumahan na po kayo. Ang papa mo, wala na siya. Ang papa mo, JP! Ma, wala man po si papa sa tabi natin. Habang buhay pa rin siyang nasa puso natin. Kaya tumahan na po kayo, ma. Sinubukan akong patahanin ni JP. Pero kahit na anong pagpapatahan niya, hindi yun gumana sa akin. Walang tigil ang pag-iyak ko. Parang noong nakarang araw lang, ayokong bumalik siya sa ibang bansa at gusto kong manatili siya sa akin. Pero ngayon, hindi na talaga siya babalik. Hinding-hindi niya na magagawang manatili sa tabi ko. Alam ng Diyos kung paano akong nagluksa sa pagkamatay ng asawa ko. Grabe ang pag-iyak ko. Halos matuyuan ako ng luha dahil bawat minuto ay lumuluha ako. Ma, uminom po muna kayo ng tubig oh. Hindi ako nauuhaw. Ma, ilang araw na po kayong hindi kumakain at hindi natutulog. Pabayaan mo nga ako. Gusto ko na lang sumunod sa papa mo. Pero ma, hindi lang po kayo nangungulila. Pati ako, ma. Kung namatay na po si papa at nawala pa kayo sa akin, paano na lang ako? Paano ko po kakayanin na wala kayo? Huwag naman kayo maging makasarili, ma. Anak. Ma, alam ko po na masakit para sa inyo ang biglang pagkawala ni Papa. Pero wag niyo naman pong parusahan ang sarili niyo. Dahil wala naman po kayong kasalanan sa nangyari. Aksidente yun, May. Kahit sino hindi inaasahan yun. Alam ko. Hindi ko naman pinaparusahan ang sarili ko, anak. Pinagsisisihan ko na hindi ko pinilit ang papa mo na manatili na lang dito. Sana mas pinilit ko pa siya. Sana pinakiusapan ko siya ng gusto. Kung di siya umalis ng araw na yon, wala sanang ganitong nangyari. Hindi sana siya mamamatay. Ma, matulungan niyo sarili niyo na makaahon. Ma, kailangan ko pa kayo eh. Parang awa niyo na, ma. Nang magmakaawa si JP, saka ko palang na-realize na may kasama pa pala ako sa buhay. Na may batang umaasa sa akin. Na kahit hindi ko siya kadugo, ako ang nanay na nagpalaki sa kanya. Ako ang nanay na nagbigay ng pamilya sa batang dating nasa bahay ampunan lang. Kaya obligasyon ko siya kahit na ano pa ang mangyari. Mula noon, lumakas na ulit ang loob ko. Inasikaso ko ang mga bisita, ang mga kamag-anak ni Dante at ang mga kamag-anak ko. Pati na rin ang mga kaibigan naming nakiramay sa pagluluksa sa biglaang pagkamatay niya. Pero ang hindi ko inaasahan ay nang may isa pang bisita ang dumating sa ika-4 na araw ng burol ng asawa ko.
Lahat kami ay natigilan nang dumating ang isang babaeng napakaganda, sexy, makinis at maputi. Kasama niya ang isang batang nasa edad 5 taong gulang. Takang-taka kami kung sino siya dahil lahat ng mga naroon ay kakilala namin. Excuse me, miss. Pasensya ka na ha. Pero kaibigan ka ba ng asawa ko? Katrabaho ka ba niya? Ikaw ba si Eliza? Na asawa ni Dante? Oo, ako nga. Bakit? Ako nga pala si Charis. At ito ang anak namin ni Dante. Si Danica. Ano ka mo? Teka, anong sabi mo? Anak ni Dante? Oo, anak nga ni Dante. At ako ang ina. Nagsasama kami sa New Zealand. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Parang gumuho ang buong mundo ko. Nanlamig ang aking mga kamay habang unti-unting nawalan ng lakas ang mga tuhod ko. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, ang pagkamatay ba ng asawa ko o ang katotohanang may ibang buhay pala itong itinago sa akin. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Charis, tila may kutsilyong paulit-ulit na tumatagos sa puso ko. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makahinga. Ang asawa kong iniiyakan ko ngayon, ipinagluluksa at ipinagmamalaki sa lahat, may anak pala sa ibang babae. Sa gitna ng lamay, sa harap ng maraming tao, biglang nanlabo ang mga mata ko at mabilis akong bumagsak sa sahig. Ang huling narinig ko na lang ay ang sigawan ng mga taong naroroon, kasunod ng pandidilim ng paningin ko. Nagising na lang akong naririnig ang tunog ng heart monitor. Isang kulay puting kisame ang bumungad sa akin. Nang iangat ko ang kamay ko, may dextrose na nakatusok. Doon ko lang napagtanto na nasa ospital ako. Ma, gising na ho kayo. Anong nangyari? Bakit nasa ospital ako? Hinimatay po kayo kanina sa harap po ng kabaong ni Papa, Ma. Kasi po may babaeng bigla na lamang dumating sa burol. Nagpakilalang kinakasama raw ni Papa at may anak sila. Ibig sabihin, may kabit ang Papa mo, anak. Ma, huwag niyo na po munang isipin yun. Kailangan niyo pong magpalakas kasi dehydrated daw po kayo. Hindi po kasi kayo kumakain at hindi rin kayo umiinom ng tubig. Kailangan kong kausapin ang kabit ng Papa mo, anak. Kailangan ko siyang kausapin. Kailangan kong malaman kung totoo ba ang mga pinagsasasabi niya. Pero ma, hindi po pwede. Papuntahin mo ang doktor dito. Sabihin mong maayos na ako at kailangan ko nang ma-discharge dito sa ospital. Pero ma, sundin mo na lang ako, JP. Hindi ako mapapanatag na manatili lang dito. Walang nagawa si JP, kundi ang sumunod na lang sa akin. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto ko at tinawag ang doktor. Ayaw pa sana akong payagan ng doktor dahil hindi pa raw ako ganun kalakas. Pero nangako ko sa kanya na iinom ako ng maraming tubig at kakain ako sa tamang oras. Pumirma din ako sa waiver na kung sakali man na may mangyari sa akin, wala silang pananagutan. Pagka-discharge ko sa ospital, naabutan ko nga si Charis na nagpakilalang kabit ni Dante. Nakaupo siya sa may harapan ng kabaong habang nakahiga ang anak niya sa mga hita niya. Anong ebidensya mo na anak nga ni Dante ang batang yan? Oh, nandito ka na kagad? Oo. Dahil hindi na ako makapaghintay na malaman ng buong katotohanan. Ibig sabihin, hindi nga talaga sinabi ni Dante sa iyo ang tungkol sa akin. Sa amin ng anak niya. Kahit kailan, wala siyang binanggit sa akin.
Akala ko hiwalay na kayo. Yung kasi sabi niya eh. Hiwalay? Kami? Samantalang ang lambing-lambing pa nga niya sa akin nang dumating siya rito. Anong sinasabi mong hiwalay? Eh ano magagawa ko? Yun ang sinabi niya sa akin. Masisisi mo ba ako? Nasaan nga ang pruweba mo? Bago tayo mag-usap ng kung ano-ano, ibigay mo sa akin ang pruwebang hinihingi ko sa'yo. Heto. Nandyan sa envelope ang lahat ng mga ebidensyang kailangan mong malaman. Inabot niya sa akin ng isang envelope. Nanlamig ang mga kamay ko habang hawak yon. Saglit pa akong napatulala habang nakatitig doon. Bago ko napagpasyang buksan at ilabas ang mga dokumentong nakapaloob doon. Muntik na akong maiyak sa mga nakita ko. Naroon ang birth certificate ng bata kung saan nakalagay ang pangalan ni Dante bilang tatay. May mga pictures din sila at kitang-kita ang malaking ebidensya na anak nga ni Dante ang bata dahil sa malaking pagkakahawig niya rito. Sa huling dokumento, nakita ko ang DNA test na ang resulta ay 99.9%. Ipina-DNA test ni Dante ang bata. Dili nakala niyang baog siya. Nag-alangan siya kung sa kanya ba talaga o hindi ang bata. Kaya, para makasiguro, pina-DNA test niya. Pero mukhang hindi naman pala siya baog. Ikaw yata ang baog sa inyong dalawa. Hindi ako baog. At saka ano ba talagang dahilan mo? At nandito ka? Ano pa ba? Eh di ang karapatan ng anak ko. Umalis ako sa maganda kong trabaho doon sa New Zealand dahil sabi niya, siya na raw ang bubuhay sa aming dalawa. Pero anong nangyari? Namatay siya. Paano na kami mabubuhay nito ng bata? Wala ka bang kahihiyan? Mahihiya pa ba ako sa sitwasyong punto? Kung hindi ako kikilos, malamang na mamamatay kami ng anak ko sa gutom. As in, wala ka na ba talagang pera? Para talagang manggulo ka sa mismong burol ng asawa ko? Maraming nakakita sa'yo rito. Ngayon, marami nang nakakaalam na may kabit siya at may anak sa labas. Wala na akong pera eh. Kailangan ko na matanggap ang mana na para sa anak ko. Hindi mo ba naiintindihan? Kamamatay lang ng asawa ko. At saka hindi naman dapat sa asawa ko lang manggagaling ang lahat ng ipapakain mo sa anak mo. Nanay ka niya. At kailangan magbigay ka sa kanya ng kalahati ng pangangailangan niya. Eh sa wala nga akong pera eh. Anong klaseng babae ka? Tignan mo nga ang sarili mo. Yan suot mo na bag. Authentic at mamahalin yan. Pati ang sapatos mo, yung alahas at suot-suot mong damit. Samantalang ang anak mo, parang sa palengke lang binili ang damit. Ni hindi mo tinalian man lang ng buhok. Eh ano ngayon? Kung mamahalin ang suot kong damit at sa anak ko hindi. Hindi pa niya alam kung magkano ang damit na sinusuot niya. At saka, masyado akong abalang magluksa sa pagkamatay ng itinuring kong asawa sa loob ng 7 taon para talian pa siya ng buhok. Ano ka mo? 7 taon na kayong nagsasama? Oo, bakit? Nagulat ka ba? Na ganun katagal na kami nagsasama? Ang tagal kang niloloko ng asawa mo. Hindi ka man lang nakaramdam. Hindi ako nakasagot. Ang totoo, gigil na gigil ako at gusto ko na siyang sabunutan at pagsasampalin. Pero ayoko ng eskandalo. Kaya sa halip na sagutin ko siya, ngumiti na lang ako. Kapag ba binigyan kita ng pera, aalis ka na ngayon? Hindi ba ako pwedeng makiramay sa pagkamatay ni Dante? Hindi. Dahil kaano-ano ka ba niya? Oo, may relasyon kayo. Pero hindi legal. Ako ang legal na asawa. Kaya ako ang may karapatan kung sino ang mga pwede at hindi pwedeng makiramay sa lamay ng asawa ko. Total, anak naman ng asawa ko ang anak mo. Pwede mo siyang iwanan.
siya lang ang pwedeng makiramay. Hindi ako tanga para hayaan lang ang anak ko sa'yo. Hindi kita kilala. Baka mamaya patayin mo pa ang anak ko eh. Yun na nga eh. Hindi mo ko kilala. Kaya wag mo kong binabasta-basta lang. Ngayon, kung ayaw mong mas mapahiya pa sa mga bisitang nandito, umalis ka na, pakiusap. Iwan mo sa akin ang bank account details mo at padadalang kita ng perang kailangan mo. Tiim ang bagang na tumayo siya at kinarga ang anak niya sa kanyang balikat. Kitang-kita ang matinding inis niya sa akin. Pero mukhang tulad ko, pinipigilan niya lang din ang sarili niya na mapahiya. Binigyan siya ni JP ng ballpen at papel kung saan isinulat niya ang mga detalyeng kailangan ko bago siya tuluyang umalis. Pagkalabas niya sa funeral chapel, kaagad na nanghina ang mga tuhod ko. Napaupo ako sa upuan habang si JP naman ay tumabi sa akin. Ma, ayos lang po ba kayo? Oo anak, ayos lang ako. Hindi lang talaga ako makapaniwala sa lahat ng mga nalaman ko ngayong araw. Hindi ako makapaniwala na iniputan ako ng tatay mo sa ulo. Hindi niyo po ba talaga napansin, Ma? Kasi 7 taon daw po sila nagsama. May mga napapansin na ako noon anak. Pero ipinagwalang bahala ko lang yon. Dahil ramdam ko na mahal ako ng papa mo. Na hindi yun nakakalimot sa birthday ko, sa anniversary namin, kahit sa Mother's Day at Valentine's Day. May mga pagkakataon pa nga na nagpapadala na lang siya bigla ng regalo kahit wala namang okasyon. Malambing din siya sa akin at hindi nakakalimot na tawagan ako araw-araw. Kaya hindi ko talaga maintindihan. Baka naman niloloko lang tayo ng babaeng nandito kanina, Ma. Hindi eh. Hindi naman siya pupunta rito nang wala siyang matibay na ebidensya. Pero paano po? Kung ipahamak tayo nun? Kita niyo naman po kanina. Sobrang tapang niya kung magsalita. Kung matapang siya, mas matapang ako anak. Kaya huwag kang mag-alala sa akin anak. Mag-alala ka sa kabit ng tatay mo. Bakit naman po ako mag-aalala para sa kanya? Hindi ko naman po siya kaano-ano. Mag-aalala pa rin po ako sa inyo dahil kayo po ang mama ko eh. Nang gabing yun, pinadalan ko nga talaga ng pera ang kabit ng asawa ko. Sa tingin ko naman, binigyan ko siya ng sapat na pera para sa 1 buwan. Naging tahimik ang mga sumunod na lamay ni Dante. Tahimik yun hanggang sa bigla namang dumating si Charis kasama ang anak niya sa mismong libing. Nakasuot siya ng kulay itim na dress at sapatos na alam kong mamahalin dahil kilalang brand ang suot niya. Kung titignan, mas magara pa ang itsura niya kesa sa legal wife. Kaya hindi ko naiwasang manggigil sa inis. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para sa libing ng boyfriend ko. Bakit wala ba akong karapatan? Kailangan makita ng anak namin ang tatay niya sa huling hantungan. Pumunta po kayo rito nang ganyan ang itsura nyo. At bakit? Anong problema sa suot ko? At saka sino ka ba? Anak ko siya, bakit? Anak? Eh di ba baog ka? Teka lang, huwag mong sabihin na may ampun kayo. Ano naman, kung may ampun kami, anong pakialam mo? Hindi niya kasi sinabi sa akin. Teka nga, legal na ampun ba siya? Oo, legal at may papeles. Kaya tunay na anak pa rin namin siya. O bakit parang nadismaya ka? Nadismaya ako dahil hindi sinabi sa akin ni Dante. Ang sabihin mo, nadismaya ka dahil may kaagaw pa sa mana ang anak mo. Hindi ako ganun kagarapal, Eliza. Sana nga hindi. Handa naman akong ibigay sa bata ang nararapat para sa kanya. Kailan ba natin pag-uusapan ang hatian ng mana? Maghintay ka.
patay na ang asawa ko. Hindi mo pa ginagalang. Ramdam kong pera lang talaga ang habol ni Charis sa asawa ko dahil sa paraan kung paano niya ako kausapin. Kita ko naman ang lungkot niya nung sumilip siya sa kabaong ni Dante, pero mas nanaig sa kanya ang kagustuhan niyang makahuthot ng pera. Lalo na at halata naman sa kanya na masyadong sosyal ang pamumuhay niya. Hindi ko akalain na magkakagusto si Dante sa isang babaeng tulad niya. Tulad niya na parang mukhang waldas sa pera. Pagkatapos ng libing ni Dante, kaagad kong pinatawag ang abogado ng asawa ko. Bago ko tinawagan ang kabit, minabuti kong kausapin na muna ang abogado ng ako lang. Marami siyang ipinaliwanag sa akin tungkol sa mga karapatan ng bata. Nakaramdam na ako ng saya nang malamang hindi lahat mapupunta sa tunay na anak. Ang totoo, mas malaki pa nga ang mamanahin ni JP kaysa sa mamanahin ng anak sa labas. Pero nagulat kaming lahat nang magkaharap na kami ni Charis sa harap mismo ng abogado. Siya nga pala. May iniwang last will and testament sa akin si Dante. Heto, siya mismo ang sumulat at pumirma. Paanong? Legal ba yung last will and testament na yan? Teka nga, paano nangyaring nagsulat na siya ng ganyan samantalang bata pa ang asawa ko at malusog? Ikaw yata ang pumatay sa asawa ko eh. Ano nga akala mo sa akin? Mamamatay tao at kriminal? Sa sobrang kasakiman mo, posibleng ginawa mo nga yan. Hoy, tumigil ka. Huwag mo akong aakusahan ng ganyan. Pwede kitang kasuhan sa sinasabi mo. Sandali lang. Mawalang galang na nga po, madam. Pero, pwede ko bang makita ang last will and testament ni Sir Dante? Ito, kahit tignan mo pa ng gusto yan at ikumpara sa mga sulat kamay ni Dante, siya ang sumulat at pumirma niyan. Teka lang ho, at babasahin ko ano. Nakalagay dyan na 100% ng ari-arian niya ay sa anak ko. Sa akin din ang bahay sa New Zealand at ang bahay dito sa Pilipinas. Lahat sa amin ibinigay. Kaya paanong 16% lang ang makukuha ng anak ko? Madam, pasensya na po. Pero may tinatawag tayong batas. Mapatunayan man ng korte na legal na last will and testament ito, hindi pa rin pwedeng mapunta sa iyo ang 100% ng ari-arian ng namatay dahil may legal siyang asawa at legal na anak. Eh ano naman? Ako naman ang mahal niya at sa akin pa nga pinamana ang lahat. Pasensya na kayo. Pero may legal na proseso po tayo. 50% ang makukuha ng legal na asawa sa lahat ng ari-arian at 50% naman para sa mga anak. Kasama ang anak ninyo sa legal na may karapatan sa ari-arian ng tatay niya. Pero dahil illegitimate siya, mas malaki ang porsyento ng legal na anak kaysa sa illegitimate. Hindi mo ba naiintindihan, ha? Bobo ka ba? Tunay na anak ni Dante ang anak ko. Dugo at laman niya. Ampun lang ang anak niya kay Eliza. Kahit po ampon, legal na anak pa rin. At hindi po ako bobo, madam. Pinag-aralan ko po ng ilang taon ito at eksperto na po ako sa larangang ito. 16% lang po ang makukuha ng anak ninyo. Pwede nyo lang pong makuha ang pinamana sa inyo kung sakop pa ng free portion. At ano naman ang free portion na yan? Yung portion po na hindi kasama sa dapat paghatian ng mga legal na tagapagmana. Narinig mo ba yon? Legal daw. Kaya pasensya na, Charis. Kahit may last will and testament ka pang hawak, hindi uubra yan. Hindi ako makakapayag na ganyan lang kalita makukuha ng anak ko. Napaka-unfair nito. Tunay na kadugo, pero napakaliit lang na makukuha ang ari-arian. Ano to, lokohan? Eh ang pagkabit mo sa asawa ko, tingin mo ba fair din? At alam mo, sobrang imposible talaga na 100% ang ibigay sa'yo ng asawa ko.
Pakiramdam ko, may ginawa kang hokus-pokus para isulat niya ang mga yan. May CCTV sa bahay namin at kuha roon kung paano niya isinulat ang last will na yan. Kung ganon, sige. Dalhin na lang natin sa korte ang usaping ito kaysa pag-usapan natin dito. Mukhang hindi ka naman talaga nakakaintindi. Sige. Akala mo ba hindi ako mananalo? Ako ang nanay ng tunay niyang anak. Kaya mas may karapatan ako. Eh ikaw, may ibinigay ka bang anak sa asawa mo? Wala nga akong naibigay na tunay na anak sa kanya. Pero ako ang pinakasalan. Kahit saan mo tignan, ikaw ang may sala. Anak lang ang meron ka. Kasal kaming dalawa. Wala na sana akong balak na palakihin pa ang isyu na yon. Pero dahil siya mismo ang may gustong ipaglaban ang karapatan niya kahit nakabit siya, talagang gumawa siya ng paraan. Kumuha pa siya ng abogado na mukhang pinirahan lang siya dahil alam naman itong matatalo rin siya sa huli. Pagkatapos ng hearing sa korte, pareho pa rin ang desisyon. Sa akin ang 50%, kay JP ang 34% at 16% lang ang mapupunta sa anak niya. Ang mapupunta lang sa kanya bilang kabit ay ang bahay na nasa New Zealand. Kaya nakakainggit siya sa galit. Napaka-unfair ng batas na to. Ako nakapagbigay ng anak, pero wala akong kalaban-laban. Buisit! Bakit ba kasi hindi mo nalang tanggapin? Malaking pera na ang 16% sa anak mo, Charisse. Gaano ka ba kagarapal para gustuin mong angkinin ang lahat? Hindi garapal ang tawag doon, Eliza. Ako kasi ang ilang taong nagpaligaya sa kanya. Nagbigay ng pangarap niya at nagpakahirap na asikasuin siya sa loob ng 7 taon. Ako ang mas naging asawa niya kaysa sayo. Sa totoo lang, ikaw nga ang makapal eh. Nandito ka lang. Wala kang ginagawa, pero nagkakapera ka. Ganon. Ginawa ka palang kasambahay na pokpok ng asawa ko. Eh di tama lang pala ang pinamana niyang mansyon sa'yo. Hindi naman kasi pwedeng malaking pera ang ibayad sa mga pokpok na tulad mo. Anong sabi mo? Bawiin mo ang sinabi mo! Hindi ko babawiin. Pokpok ka naman talaga eh. Walang hiya ka! Hindi ko inaasahan na sa harap mismo ng korte, sinabunutan niya ako. At dahil na rin sa sobrang galit ko sa kanya, hindi ko maiwasang hablutin din ang buhok niya at sabunutan siya gaya ng paraan kung paano niya ako sabunutan. Pinagsasasampal niya ako. Pinagsasasampal ko rin siya. At kahit na marami na ang umaawat sa amin, talagang walang nagpapaawat. Gusto kong ubusin ang buhok niya. Ang totoo, gusto ko siyang patayin. Kung hindi pa may isang judge na dumating para sabihing kakasuhan kami dahil sa ginawa namin panggugulo sa labas ng korte, hindi pa kami titigil. Kung ako lang ang masusunod, ibibigay ko na ng buo ang porsyento ng anak ni Charisse para hindi na kami magkita pa ulit. Pero hindi kasi ganun ang proseso, lalo na at minor de edad pa ito. Sustento ang nangyari, pautal-utal, kada buwan at hindi pwedeng ibigay ng isang bultuhan hanggat hindi siya magiging 18. Ang naibigay ko lang ay ang mansyon na sinabi ni Dante sa last will and testament niya. Ma, yung nasa gate po kasi. Oh, bakit namumutla ka? Sino ba naabutan mo sa gate? Kasi po, tignan niyo po kung sino yung kasama ko. Tama na po muna ang pagluluto niyo, ma. Ha? Teka, anak ba ni Charisse yan? Nasan si Charisse? Hindi ko po alam eh. Ang sabi po nitong bata, magtatrabaho daw po ang mama niya. Diyos ko, bakit naman iniwan lang dito sa bahay natin? Ni wala man lang abiso. Ayan na po, ma. Tumatawag na po yata. Tumutunog na po ang cellphone niyo. Oo nga. Aba, siya nga. Sira ulo tong babae na to ah. Teka,
Sasagutin ko nga ang tawag. Hello, Charis. Bakit iniwan mo rito ang anak mo? Kailangan ka na magbabantay sa anak ko dahil kailangan ko magtrabaho. At ako ang naisip mo magbantay sa anak mo? Oo, bakit? Kulang ang pinapadala yung pera sa amin ng anak ko eh. Kailangan ko magtrabaho para sustentuhan ang sarili ko. Abay, problema mo na yon. Hindi ko dapat obligasyon ng anak mo. Eh di ba? Ikaw ang legal na asawa ng tatay ng anak ko. Eh di ikaw din ang may obligasyon sa kanya. Pambihira ka. Hindi kita maintindihan. Grabe talaga ang kagarapalan mo. Kung ganon, hahayaan ko na lang ang anak ko sa kung saan. Kasi walang ibang mag-aalaga dyan eh. Uli lang lubos na ako. At walang ibang kamag-anak. O siya, sige. Wala naman ako magagawa dahil nandito na ang bata. Pero sa susunod, sana humanap ka ng yaya na pwedeng mag-alaga sa kanya. Bakit ba? Bibigyan mo ba ako ng perang magbabayad sa magiging yaya niya? Hanggat wala pa akong perang pampayad sa yaya, ikaw na muna ang mag-alaga sa anak ko. Wala ka man lang bang konsiderasyon? Sa sobrang inis ko sa mga sinasabi niya, dali-dali kong pinatay ang tawag. Napahugot na lang ako ng malalim na hininga. Hindi ako makapaniwala na ganito kakapal ang muka ni Charis. At kahit ano pa ang paliwanag ko sa kanya, parang hindi nakikinig. Wala siyang ibang pinaniniwalaan kundi ang sarili lang niya. Kaya sa halip na intindihin pa ang mga sinasabi niya, minabuti kong wag nang intindihin. Ibinaling ko na lang ang atensyon ko sa anak niya. Dahil hindi pa ako ulit bumabalik sa negosyo ko, pumayag na akong bantayan ang bata. Nung unang beses na dumating siya sa akin, napakarumi ng kuko at tenga. May sipon at uburin. Hindi ko alam. Pero kahit na hindi ko naman siya anak, naawa ako at nagkaroon ng pakialam. Binihisan ko siya ng maayos at maganda. Tinalian ko rin ang buhok niya. Bagay na hindi ko nagawa kay JP dahil lalaki siya. Anak, tignan mo si Ella oh. Ang ganda lang nabili kong bestida para sa kanya, di ba? Aba, oo nga po no. Hindi na siya mukhang batang uhugin. Ano ka ba naman, JP? Ang boses mo. Bakit po? Totoo naman mukha siyang uhugin nun eh. Pinababayaan kasi siya ng nanay niya. Yung nanay niya puro paganda, pero yung anak niya hindi maalagaan. Anak, Dapat hindi natin husgahan ang nanay niya. Stress lang siguro. Stress? Hindi po dapat siya ma-stress. Ang swerte nga niya at nagkapera siya bigla nang namatay si Papa. JP, hindi ka dapat ganyan magsalita anak. Mas matanda pa rin siya sa'yo. Pero aminin niyo po ma, totoo di ba? Totoong wala siyang kwentang ina. Tapos kung makahingi ng sustento ay wagas. Oo nga, pero hayaan mo na. Ang importante kahit papano, nagiging ayos ang anak niya sa tuwing nandito sa bahay. Paano po pala yan? Kapag kailangan nyo nang bumalik sa negosyo nyo. Hindi naman po pwedeng ilang linggo nyo yung pabayaan, di ba? Pwede ko naman siguro siyang isama. Malaya ako roon. Ako ang boss. Baka naman po mamihasa niyan, ma. Hayaan mo na kung mamihasa siya. Gusto ko rin naman na nandito si Ella. Pero ma, parang nagpapakasarap lang din siya sa pera ni Ella eh. Ikaw ang gumagastos sa mga gastusin ni Ella kapag nandito siya sa atin. Hayaan mo na. Wala naman sa akin ng pera anak. Yun nga lang, tama ka. Siguro kailangan kong tanungin si attorney kung paano ang gagawin natin. Pero sa ngayon, kakausapin ko na muna si Charis. Bakit kailangan niyo pang kausapin yung babaeng yun? Hindi naman po nakikinig yun. Kailangan niyang makinig kasi mali ang paggastos niya sa pera para sa anak niya. Hinintay kong bumalik si Charis kinagabihan. Pero hindi siya bumalik tulad ng oras na napag-usapan. Kaya ang nangyari, kinailangan ko siyang tawagan para lamang makausap. Charis, nasan ka?
Bakit hindi mo pa sinusundo si Ella? Sa'yo na muna ang anak ko. Kahit ngayong gabi lang. Teka, lasing ka ba? Ano ka ba naman, Charis? Pababayaan mo na lang ba talaga ang anak mo? Isang gabi lang naman, Eliza. Diyos ko naman. Wala ka man lang pang konsiderasyon. Ang tagal kong hindi nagawa to. Dahil ang taong kong inalagaan ng asawa mo at ang anak namin. Hindi ko kasalanan na inalagaan mo ang asawa ko na hindi mo naman talaga asawa. At isa pa, hindi ako ang malandi na bumukangkang at nagpabuntis sa lalaking may asawa. Nung naririnig ka ni Dante, mag-iiba ang tingin niya sa'yo. Ang sama mo sa anak niya. Hindi ako masama sa anak ng asawa ko, Charis. Kung gusto mo pala ako na mag-alaga sa bata, di wag mo nang tanggapin ang sustento. Saan napupunta ang sinusustento sa anak mo? Sa mga kapritsyo mo? Sa luho mo? Sa painom-inom mo? Hoy, ang kapal ng mukha mong tanungin sa akin yan ah. Ako ang nanay ng anak ng asawa mo. Na hindi dahilan. Hindi naman ikaw ang anak ng asawa ko. Kaya hindi dapat ikaw ang nakikinabang sa pera ng bata. Alam mo, Eliza, sa totoo lang mabait pa ako eh. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Dahil malalagot ka. Aba, ikaw pa talaga may lakas ng loob na magbanta sa akin ngayon. Oo, dahil makapal ang mukha mo. Alam mo, tama ang anak ko eh. Hindi na dapat kita kinakausap. Hintayin mo na lang ang kasong isasampa ko sa'yo. Di kasuhan mo. Ang yabang mo. Grabe ka. Kasuhan mo nang magkaalaman tayo. Binabaan ko na ng tawag si Charis, imbis na magpaliwanag pa sa kanya. Tama si JP. Hindi ko na dapat kinakausap pa si Charis dahil hindi naman talaga siya nakikinig. Wala siyang pakialam sa kung ano man ang sasabihin ko. Gagawin niya kung ano ang gusto niyang gawin. Kaagad kong kinausap si Attorney Yuzon na abogado ng pamilya namin. Pwede ko bang ipabalik sa akin ang mga sustento na para sa anak niya? Kasi hindi naman siya nag-aalaga kundi ako. May mga ebidensya ako na ako nag-aalaga. May CCTV rito sa bahay. Sa gabi lang niya kinukuha ang bata. Kapag binabalik dito sa bahay, napakadungis at gutom na gutom. Child support issues ang tawag sa ginagawa niya. At kung sa tingin mo hindi naaalagaan ng maayos ang bata, pwede mong i-petition for custody. At ako na ang magiging legal na guardian ng bata, tama ba, attorney? Posible, kapag napatunayan. Pero, Alam kong mahirap kunin ang batang hindi naman sa'yo, madam. Pero sa tingin ko, nagugustuhan mo na siya sa paraan kung paano mo siya inaalagaan. ang totoo niyan, attorney, mabait talaga ang bata. At naaalala ko ang asawa ko sa kanya. At saka, sa tuwing susunduin siya ng nanay niya, para siyang takot na takot at ayaw nang sumama. Sa pilitan nga lang siyang kinukuha ni Charis. Pwede nating magamit yan bilang ebidensya na ang bata mismo ang umaayaw sa kanya. Yun ay kung yun din ang gusto mo. Inaamin kong para bang gusto ko nga talaga ang suwestyon ni Atty. Yuzon. Unti-unti, napapamahal na talaga ako sa bata. Ang totoo, wala na akong pakialam kung ako ang gagastos para sa kanya. Kung hindi lang dahil kay JP na ayaw kong masaktan at ayaw niyang mamihasa ang nanay ni Ella, hindi ako dadaan sa legal na proseso. Nang maghain ako ng kaso tungkol sa child support misuse, kaagad na umapila si Charis. Galit na galit siya sa akin at para hindi na matigil ang suportang natatanggap ng anak niya, binawi niya ang bata. Pwede mo namang sabihin sa akin na ayaw mo mag-alaga sa anak ko. Hindi mo umabot pa sa korte. Masyado mo na akong pinapahiya. Gusto kong alagaan ng bata, Charis. Pero ang problema, nakakatanggap ka ng suporta para sa kanya. Hindi para sa iyo yon. Napakadamot mo, Eliza.
Napakadamot mo! Hindi ako madamot, Charis. Kinukuha ko lang kung anong dapat na para sa akin. Kasalanan ko bang legal na asawa? Mag-aalaga ka lang ng anak ko, Eliza. Na anak din naman ng asawa mo. Pero ipagdadamot mo. Eh di ibigay mo sa akin ang sustento. Madali akong kausap. Madamot ka. Sobrang damot mo. Kung ayaw mo mag-alaga sa anak mo, ibigay mo sa akin si Ella. Ako ang magiging legal na magulang niya. At ako ang magpapalaki sa kanya. At bakit ko naman gagawin yon? Para maangkin mo na ang lahat? Grabe ang kadamutan mo. Sabihin mo na sa akin ang lahat, Charis. Pero hindi na magbabago ang desisyon ko. Ito na ang huling beses na magkikita tayo. Pero tandaan mo to, Eliza. Pagsisisihan mo ang pagiging madamot mo. Nagdamot ka? Pwes, makukuha mo kung ano ang nararapat sa'yo. Mabuti kung ganon. Dahil ayaw na rin talaga kitang makita. Basta, alagaan mo lang si Ella. Huwag mo sana siyang pababayaan, Charis. Aalagaan ko ang anak ko sa paraang gusto ko at wala kang pakialam. Hindi ako komportable sa salitang ginamit ni Charis sa huling beses naming pag-uusap. Pakiramdam ko, hindi magiging maayos ang pag-aalaga niya sa bata. Simula nun, 1 linggo ring hindi nangulit si Charis. At ang totoo, nangulila talaga ako sa bata. Ano ba yan? Kumusta na kaya si Ella, anak? Inaalagaan kaya siya ng nanay niya? Alangan naman pong pabayaan niya lang yun. Anak po niya yun. Kahit na. Nakita mo naman ang itsura ni Ella nung dumating siya dito noon, di ba? May sakit. Hindi dinadamitan ng maayos. Ang importante po siguro, hindi niya minamaltrato ang bata. Sana nga. Maging masaya na lang po tayo ngayon, ma. Kasi hindi na siya nangungulit sa atin. Natututukan mo na maayos ang negosyo mo. At ako naman po, kailangan ko na maganda para sa college. Nakapasa po pala ako sa 3 eskwelahan, ma. Ha? Talaga, anak? Ang galing mo talaga. Nako, ang saya namang malaman na 3 eskwelahan ang tumanggap sa'yo. Ikaw na lang ang mamimili kung saan mo gustong mag-aral. Ma, ayos lang po ba kung pumasok po ako sa university na medyo malaki po ang tuition fee? Doon po kasi papasok yung ibang mga kaibigan ko na pumasa rin po sa entrance exam eh. Nako, walang problema, anak. Kahit magkano pa ang tuition fee, ako na ang bahalang gumawa ng paraan. Bukod pa sa sustento mula sa mana mo sa papa mo, syempre, kayang-kaya ko rin kumita ng pera. Alam niyo po, ma, napakaswerte ko po talaga na kayo po ang naging mama ko. Ang papa mo, mabait din naman siya. Pero niloko niya po kayo eh. Niloko niya man ako, naging mabuting ama naman siya sa'yo. Ibinigay niya ang lahat ng mga pangangailangan mo, anak. Kung buhay pa po ba siya, ma? Patatawarin niyo po ba siya kahit nangabit siya? Ang totoo, hindi ko alam, anak. Siguro mahihirapan akong tanggapin. Pero ngayong patay na siya, wala na akong magagawa. Wala na akong magagawa kundi tanggapin na lang. Kahit napakasakit pa rin sa tuwing iisipin ko. Nang gabing yun, naisipan kong magdasal sa Diyos at kausapin si Dante kahit sa litrato lang. Kinausap ko siya kahit na imposible na siyang sumagot sa akin. Sinabi ko kung gaano ako kadismayado sa ginawa niyang panloloko sa akin. Kung gaano kasakit ang ginawa niya. Pero kahit na ganun, pinatawad ko rin siya at inaming naiintindihan ko ang nangyari. Siguro nga, gustong-gusto lang talaga niyang magkaroon ng sariling anak. Gusto lang niyang magkaroon ng matatawag na dugot laman niya. Bagay na hindi ko naibigay sa kanya. Payapang natutulog ako ng gabing yon. Pero ang hindi ko inaasahan
ay nang magising akong pawis na pawis at tinihingal dahil sa isang nakakatakot na bangungot. May isang babae raw ang sumasakal sa akin. Hindi ko makita ang mukha niya pero talagang nakakatakot ang paraan kung paano niya ako sakalin. Galit na galit siya at para bang gusto niya akong patayin. Diyos ko po! Diyos ko! Ma! Ano po nangyayari sa inyo? Binabangungot ako. Pakiramdam ko may sumasakal sa akin na babae. Ma, baka naman po sa sobrang pagod at stress niyo lang po yan. Pero parang totoong totoo. Binabangungot lang po kayo dahil sa stress. Ma, ang mabuti pa po, dito na ako matutulog sa kwarto niyo. Teka, gusto niyo po bang kuhanan ko po kayo ng tubig? Sige anak. Sige. Bigyan mo ako ng tubig. Nagsimula lang. Sa simpleng bangungot ang lahat. Isang bangungot kung saan may isang babaeng paulit-ulit akong sinasakal na para bang gusto niya akong patayin. Hanggang ang isang bangungot ay nasundan ng paglalagas ng buhok. Akala ko dahil lang sa stress pero isang araw nagulat na lang ako nang habang naliligo ako nabunot ang isang dakot na buhok ko. Diyos ko! Ano tong nangyayari sa akin? Bakit ganito karami ang buhok na nalagas sa akin? Ma? Ano po nangyayari sa inyo dyan? Narinig ko po kayo sumisigaw ah. Ma? Wala anak. Wala to. Naglalagas lang ang buhok ko dahil sa stress. Bawasan niyo na po kasi ang stress niyo, ma. Sabi ko naman sa inyo eh. Huwag po kayo masyadong nagpapa-apekto sa problema. Anak, madaling sabihin na huwag magpa-apekto. Pero kung ikaw na mismong nakakaranas ng stress, hindi mo kakayanin baliwalain lang. Ituon niyo na lamang po sa ibang bagay, ma. Humanap na lang po kayo ng paglilibangan niyo. Sige anak, sige. Susubukan ko. Tahimik kong kinimkim ang mga nararamdaman ko sa sumunod na araw. Yun ay dahil ayokong kabahan si JP sa kung anuman ang nangyayari sa akin. Ramdam ko rin kasi ang takot niya at yun ang ayoko. Ilang araw pa ang lumipas, hindi na lang paglalagas ng buhok ang naranasan ko. Unti-unti na akong nakakalbo kasabay ng pagsakit ng tiyan ko. Sobrang sakit nun at palagi akong nagpapabalik-balik sa banyo para sumuka. Lahat ng kinakain ko ay isinusuka ko. Ultimo tubig. Pero hindi ko pa rin ipinaalam kay JP. Hanggang sa magsimula ng magmanas ang mga binti ko, muka at braso. Nagtanong na si JP pero sinasagot ko lang siya na tumataba lang ako. Pero ang totoo, patakas akong pumupunta sa ospital para ipa-check up ang lahat ng concern ko sa katawan ko. Pero ang palaging sagot lang sa akin ay normal ang laboratory tests. Hanggang sa... Mama! JP, bakit anak? Ma, kanina pa po kayo ungol ng ungol eh. Kaya nagising ako at pinuntahan ka na rito. Inaapoy po kayo ng lagnat oh. Dadaling ko na po kayo sa ospital. Hindi anak, ayos lang ako. Ma, ilang linggo ko na po napapansin na hindi po kayo okay. May kung ano pong nangyayari sa inyo na itinatago niyo lang po sa akin, ma. JP anak, nagpatingin na ako sa doktor. Wala raw ito, stress lang. Stress lang po, pero nilalagnat na kayo. Halos kalbo na po ang buhok niyo. Tara na po. Tumawag na po ako ng taxi na maghahatid sa atin sa ospital. Dahil wala na ako sa wisyo, hinayaan ko na siyang tulungan akong bumangon sa kama at dumiretso palabas ng bahay para sumakay sa taxi. Sa ospital, diniretso na kagad ako sa emergency dahil sa sobrang taas ng lagnat ko. Kung ano-ano na ang itinurok sa akin. Bumaba naman ang lagnat ko pero hindi nawala ang mga sakit
na nararamdaman ko. Ilang araw ako na-confine sa ospital. Kung ano-anong tests ang ginawa sa akin, pero lahat ay normal ang resulta. Kahit nakakaiba na ang mga nangyayari sa akin. Mas malala pa nga sa pamamanas. Nagkaroon ako ng mga butlig-butlig sa binti. Ang braso na nagsugat at kagad na nagnana. Nakakadiri ang itsura ng mga binti ko at awang-awa sa akin ang anak ko. Galit na galit siya sa mga doktor kung bakit at paano raw nangyaring wala silang makitang dahilan ng nangyayari sa akin. Hanggang sa dumalaw si Attorney Yuson sa akin sa ospital. Magandang araw po, madam. Kumusta na po ang kalagayan ninyo? Ito, hindi ko na alam kung anong gagawin ko, attorney. Hindi pa rin malaman ng mga doktor kung ano ang sakit ko. Salamat nga pala sa pagdalaw, attorney. Wala yun, madam. Ang totoo niyan, nandito po ako dahil may sasabihin din ako. Tungkol naman saan yun, attorney? Personal na pinuntahan ako ni Madam Charis sa opisina ko. Medyo nabahala lang ako sa tanong niya lalo na dahil sa kasalukuyang nangyayari sa iyo ngayon, madam. Ano? Nagpunta siya sa'yo, attorney? Kung ganun, anong tinanong niya? Tinanong niya kung anong mangyayari kapag namatay ka. Kung mapupunta ba ang porsyento mo sa anak niya. Grabe talaga kagarapal ang babaeng yan. Ngayong nabalitaan niya sigurong may malalang sakit ako. Iniisip niyang mamamatay na ako. Hindi lang din yun. Iniisip ko na baka kaya hindi ka gumagaling ay dahil kinukulam ka niya. Ano, attorney? Anong ibig mo sabihin? Totoo ba talaga ang kulam? Madam, alam kong doktor ang asawa mo kaya sigurado ko na hindi ka naniniwala sa kulam. Pero madam, hindi malaman ng mga doktor ang sanhi ng sakit mo. At kapag ganyan, posibleng kulam nga yan. Eh kung ganun, attorney, anong gagawin ko? Hindi naman po masamang sumubok. Pero heto po, ito po ang address ng albularyong tumulong din sa nanay ko nung kinulam siya. Sa tingin ko kasi, kinukulam ka ni Ma'am Charis para mamatay ka at makamkam niya ang kalahating porsyento ng mana mo sa asawa mo. Hindi 100% na mamupunta sa anak niya. Pero paghahatian kasi yon, malaking porsyento pa rin, di ba? Siya lang ang may motibong ipakulam ka. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba, attorney. Pero kasi, gustong-gusto ko na rin talagang gumaling. Pwede bang samahan mo kung magpunta sa albularyong tinutukoy mo? Sige, madam. Willing akong samahan ka. Kung si Dante ang nakarinig ng mga sinabi ni Attorney Yuson, malamang na hindi siya maniniwala. Pero dahil ako lang at ako mismo ang nakakaramdam ng kakaibang nangyayari sa katawan ko, susubukan ko ang lahat para lamang gumaling ako. Hindi ko alam, pero may kung anong nagtutulak sa akin na wag hayaang maging maligaya si Charis, na dapat habang buhay siyang magdusa tulad ng pagdurusang ibinigay niya sa akin. Si Attorney Yuson lang ang isinama ko sa albularyo dahil siguradong hindi maniniwala si JP. Hindi rin niya alam na umalis ako sa ospital. Pagkarating namin sa albularyo, nakita pa lang niya ang malamlam kong mga mata. Natukoy na kagad niyang kulam nga ang nangyayari sa akin. At nang tinawas niya ako, lumabas na talagang galit na galit sa akin ang babaeng gumagawa nito. Ang layunin ng kulam ay ang patayin ako. Totoo kaya ang sinasabi ng albularyo? Totoo kayang kinukulam talaga ako ni Charis? Narinig mo naman ang lahat ng mga sinabi niya, hindi ba, madam? Kahit hindi pa natin nasasabi sa kanya ang tungkol sa alitan yung dalawa ni Ma'am Charis,
Alam niya na kagad. Pasensya na, attorney. Sadyang nahihirapan pa kasi akong paniwalaan na pwedeng mangyari ang ganitong bagay. Alam ko yun, madam. Sa ngayon, sundin mo na muna ang mga payo sa'yo ng albularyo at wag na wag mong aalisin ang pangontrang binigay niya para hindi na makadagdag pa ng kulam ang mangkukulam na gumawa sa'yo nito. Pwede bang samahan mo ulit ako sa albularyo kapag nakausap ko ng anak ko? Babayaran na lang kita kung sakali mang nakakaistorbo ko sa'yo. Huwag po kayo mag-alala, madam. Sasamahan ko po kayo kahit na walang bayad. Tulong ko na lang po dahil naaawa ko sa inyo. Parehong-pareho po kasi kayo ng pinagdaanan ng nanay ko. Kaya lang, huli na ang lahat nung dinala ko siya noon sa albularyo. Sinubukan naman siyang iligtas, pero masyado nang malala ang kulam. Kaya ngayong hindi pa ganun kalalayan, mas mabuting bumalik ka kagad tayo sa albularyo. Hayaan mo. At kakausapin ko lang ang anak ko, attorney. Ayoko kasing maglihim sa kanya. Lalo na at siya na lang ang natitirang pamilya ko. Naiintindihan ko po, madam. Gagamutin na sana ako kanina ng albularyong pinuntahan namin, kaya lang hindi ako mapakali hanggat hindi ko nakakausap si JP. Kailangan kong sabihin sa kanya ang gusto kong gawin bago ako gumawa ng desisyon. Kung noon, kay Dante ko sinasabi ang lahat, ngayon sa kanya na. Dahil siya na lang ngayon ang nag-iisa kong pinagkakatiwalaan. Pagkarating ko sa bahay, inaasahan ko nang naroroon si JP. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang makita siyang nakabulagta sa saig. Napatakbo kagad ako sa kanya at pilit siyang ginising. Pero hindi na siya kumikibo. Attorney! Attorney, tulungan mo ako! Attorney! Bakit po, madam? Ano po nangyayari? Ang anak ko wala siyang malay. Naku, teka lang po, madam. At bubuksan ko lang ang pinto ng kotse. Hindi ko alam kung paano namin nabuhat si JP, pero sa sobrang pagkataranta dahil sa nangyari sa kanya, nagawa namin siyang ipasok sa kotse. Umiiyak na ako habang nasa biyahe papunta sa ospital. Nang makarating kami doon, dali-dali siyang inasikaso ng mga doktor. Ilang oras din kami naghintay habang pilit na nire-revive si JP. Nang lumabas ang doktor, sinabi niyang nalason daw ito. Mabuti na lang at nakarating daw ako sa tamang oras dahil kung hindi, pwedeng ikamatay niya ito. Nang masiguro kong ligtas na ang anak ko, tumawag ako sa pinsan ko para bantayan siya. Saka ako nagpasama kay attorney. Hindi ko nahihintayin pa na kung ano na ang mangyari sa aming mag-ina bago ako magpagamot sa albularyo. Kung ganun, madam, kailangan na nating umalis ngayon. Nagmamadali kaming bumalik sa bahay ng albularyo. Ang totoo, nakakahiyang istorbohin ang albularyo dahil gabing-gabi na at mukhang namamahinga na siya. Pero pagdating namin doon, malugod niya akong tinanggap. Pinahiga niya ako sa isang papag at inalis ang anting-anting na isinuot niya sa akin. Pagkaalis nun, doon ko lang ulit naramdaman ang matinding sakit. Kitang-kita ko kung paano tumubo ng mabilis ang mga butlig sa katawan ko. Hindi ko pa yon nakitang ganong kabilis tumubo. Ano nangyayari? Bakit sobrang daming lumalabas na ganito sa akin? Yan ang sakit na napigilan ng anting-anting na sinuot sa'yo ng albularyo, madam. Huwag muna kayong gumalaw dyan. Pabalik na ang albularyo at mag-uumpisa na siyang labanan ng kulam. Ilang saglit pa, bumalik na nga ang albularyo. May bitbit siyang baon ng nyog na may baga. Pinalibot niya yon sa buong katawan ko ang usok nun. Pagkatapos ay inilapag niya ang bao sa lamesang katabi ng higaan ko. Maya-maya pa, naglabas naman siya ng isang dahon. Pinausukan niya rin yun sa bao. Pagkatapos ay iniangat ang damit ko at saka inilipat ang dahon sa tiyan ko. Hindi naman ganun kainit ang dahon, pero pakiramdam ko ay napaso ako
ng baga. Nagpumiglas ako sa sakit pero hinawakan ako ni Attorney Yuson. Ilang saglit pa, napuno ang balat ko ng mga butlig. Takot na takot ako ng mga sandaling yon, lalo na nang maramdaman kong para bang may tumutusok sa tiyan ko. Para bang patalim na kutsilyong hindi nakikita ng mga mata ko. Sobrang sakit! Aray! Sobrang sakit! Tiisin niyo lang po, madam. Kayang-kaya niyo po yan. Tiisin niyo lang. Umiiyak na ako dahil sa matinding sakit, pero handa kong tiisin ito. Maalis lang ang kulam na ginagawa sa akin ng sakim na kabit na yon. Sa isang kisap mata, biglang nawala ang lahat ng mga butlig sa katawan ko. Akala ko ay tapos na, pero may kinuha pang gamot ang albularyo. Isang kulay pulang likido ang ipinainom niya sa akin. Gumuhit ang napakapait at maanghang na lasa nito sa lalamunan ko. Kasunod, ang pagkalam ng sikmura ko. Saka palang kumuha ng palangganang maliit ang albularyo. Nagtataka pa ako nung una kung para sa yon. Pero maya-maya pa, umikot bigla ang sikmura ko. Kaagad akong naduwal at isinuka ang lahat ng pwede kong isuka. May mga pako, buhok at kung ano-ano pang hindi ko mapaniwala ang bagay ang laman ng suka ko. Hindi ko akalain na nasa loob ng tiyan ko ang mga bagay na yon. Nang maisuka ko na ang lahat, nilagay ng albularyo ang laman ng bao sa palanggana. Pagkatapos ay binuhusan yun ng alkohol. Nagliyab ang apoy kasunod ng unti-unting pagginhawa ng nararamdaman ko. Ang huling ginawa sa akin ng albularyo ay hinilot ako sa ulo. Binulungan niya ako ng mga salitang hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay hinipan. Doon niya na ibinalik ang anting-anting na ibinigay niya rin sa akin. Attorney, magaling na ba ako? Opo, madam. Tingnan mo. Tignan mo mga kamay at binti mo. Hindi ka na namamanas. Diyos ko, salamat ho. Sa wakas, at maayos na ang kalagayan ko. Pero, ano lang gagawin ko ngayon? Baka balikan ako ni Charis at ulitin na naman niya ang ginawa niya sa akin. Hindi na niya mauulit pa yun, madam. Dahil ngayon, ang lahat ng kulam na ibinigay niya sa'yo, na ipasa pabalik sa kanya. Ano ka mo? Talaga, attorney? Opo, madam. At saka nga pala, sa tingin ko, madam, kailangan mo talagang kunin ang bata mula sa kanya. Noong pumunta kasi siya sa opisina ko, nakita kong nangangayayat ang bata at may mga pasa na itinago niya sa akin. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ito, attorney? Kasi madam, alam ko po na mag-aalala kayo ng gusto sa bata. Kailangan niyo na po munang mag-alala para sa sarili niyo bago po ang bata. Pero attorney, kailangan ko siyang kunin sa lalong madaling panahon. Magpahinga na po muna kayo, madam. Tsaka niyo na asikasuhin yun. Sige. Bukas na bukas pupuntahan ko si Charis sa bahay nila. Kukunin ko si Ella. Sasamahan ko po kayo, madam. Kinabukasan, tulad ng napag-usapan namin ni Attorney Yuson, pinuntahan nga namin ang bahay ni Charis. Yung pa lang ang unang pagkakataon na napuntahan ko ang bahay niya. Kaya nagulat ako nang malamang nagre-renta pala siya sa isang condo unit. Hindi nga talaga sasapat ang perang sustento para kay Ella kung ganong kamahal ang binabayaran niyang renta. Ilang beses akong nag-doorbell sa pinto ng unit niya pero hindi siya sumasagot. Inisip namin na baka wala siya roon. Pero nang paalis na kami, narinig kong may kumakalabog sa pinto. Idinikit ko ang tenga ko sa pader at narinig ang malakas na pag-iyak ni Ella. Nang dahil doon, kinailangan kong tumawag ng security. Kabado ako habang pilit na binubuksan ng security ang pinto at nang tuluyan na nga yung nabuksan.
Bumungad sa amin si Ella na madungis. Puro pasa at punong-puno ng luha ang mga mata. Wala rin si Charis sa loob ng unit nila. Nanggigigil ako sa sobrang galit. Hindi ko alam kung paano nagagawa ito ni Charis sa sarili niyang anak. Inuwi ko si Ella. Pinaliguan, binihisan. Ginamot ko ang mga sugat niya sa katawan at pinakain na rin. Habang nasa akin ang bata, inimbestigahan na ng mga pulis ang tunay na nangyari. Kitang-kita sa mga CCTV kung paano niya iniiwanan ang 5 taong gulang na bata na mag-isa lang. Siya rin ang lumason kay JP. Nang mapatunayan ng lahat ng mga ginawa niya, agad siyang dinampot ng mga otoridad. Anong ginagawa mo rito, ha? Ang kapal ng mukha mong dalawin ako. Nakakaawa ang itsura mo, Charis. Bumabalik na ang lahat ng karmang ginawa mo sa akin noon. Hindi ka pa rin nagbabago hanggang ngayon. Bakit ako magbabago? Alam ko naman sa sarili ko na wala akong ginagawang masama. Ayaw mo man lang bang ipaalis ko ang kulam na nasa katawan mo? Gusto mo ba talagang magdusa ng magdusa? Nasa kulungan ka na nga. Ang dami mo pang sakit. Mabuti na. Ang kulamin mo na lang ako. Para mamatay na ako. Naku, paano yan? Ayokong mamatay ka. Gusto kong habang buhay kang magdusa. Kaya kahit nandiyan pa rin ang kulam, hindi ka mamamatay. Huwag kang mag-alala. Buwisit kang babae ka! Ikaw ang sumira sa buhay ko! Pati na ang anak ko! Kinuha mo sa akin! Grabe ka. Hindi ako makapaniwala na sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa'yo, talagang hindi mo pa rin matanggap na ikaw ang mali. Isa pa, hindi ko naman kinuha ang anak mo sa'yo. Siya mismo ang gustong sumama sa akin. Kasi binibrainwash mo ang anak ko! Hayop ka talagang babae ka! Hindi ko binibrainwash ang anak mo. Hindi talaga siya sasama sa'yo kung hindi mo siya pinapakain ng maayos. Kung hindi mo siya pinapaliguan at palagi mo siyang sinasaktan. Gusto mo bang makita ang anak mo ngayon, Charis? Gusto mo bang makita kung ano ang malaking kaibahan ng itsura niya noon sa ngayon? Hindi nagsalita si Charis. Nakita ko lang ang pagtiim ng bagang niya habang nanlilisik ang mga matang nakatitig sa akin. Kaya sa halip na hintahin ang sagot niya, kinuha ko na lang sa wallet ko ang picture ni Ella. Inabot ko yun sa kanya. Nakinuha rin niya kahit nag-aalangan. Walang salitang tumulo ang mga luha niya habang nakatingin sa picture ng anak niya. Sa pagkakataong yun, alam ko na kagad na sa wakas ay pinagsisihan niya na kung ano mang ginawa niyang katangahan. Hindi na rin ako nagtanong, basta tumayo na lang ako at iniwanan siyang umiiyak habang hawak ang picture ni Ella. O ma, ready na po ba kayo ni Ella? At tagal niyo naman po magbihis. Teka lang. Ito naman oo. Iniipitan ko pa tong buhok ni Ella eh. Gano'n ba kasi karaming ipit ang nilalagay niyo sa kanya, ma? Natutuwa kasi ako sa pag-iipit ng buhok ni anak. Tignan mo. Ang cute-cute, di ba? Cute nga po. Kaya nga lang, ang tagal gawin eh. Lagpas 2 oras na po yata kayo dyan eh. Ganun talaga. Sinusundan ko lang kasi ang tutorial na pinapanood ko rito. Hayaan mo at sa susunod, mas mabilis na to. Ano pa nga po bang magagawa ko kundi ang antayin na lang kayo? Ay, ano ba yan? O ayan na. Ayos na ang buhok ni Ella. Ay, ang ganda-ganda ng anak ko. Ang saya-saya mo, ma, na nagkaroon ka bigla ng babaeng anak, di ba? Aba, oo naman. Hindi ko nagawa sa ito noon. Sinusuot pang kita ng dress pero nagagalit ka kahit 5 taon ka pa lang noon. Hindi ko pa talaga gusto yun. Lalaki po kasi talaga ako eh.
Tapos susutan niyo ako ng pambabae. O siya, tara na. Mauhuli na tayo sa simbahan. Ma, ikaw ngayon niyo lang po naisip na malilate na tayo. Medyo. Linggo at araw ng death anniversary ni Dante. Minabuti naming magsimba bago dumalaw sa puntod niya. Binili namin ang lahat ng mga paborito niyang pagkain, pati na rin inumin. Kahit na ginawan niya ako ng mali, hindi ko pa rin talaga maiwasang mamiss siya. Dahil noong nabubuhay siya, hindi niya ipinaramdam sa akin na may iba siya. Sa buong pagsasama namin, pinaramdam niya lang sa akin ang pagmamahal na kailangan ko. At yun ang palagi kong namimiss sa kanya sa ngayon. Para saan pa bang magtanim ako sa kanya ng sama ng loob? Patay naman na siya. At isa pa, may iniwan naman siyang sweet at mabait na anak. Mahal, heto na ang anak mo oh. Si JP malaki na at malapit na siyang mag second year college. Habang ito namang si Ella, nag-aaral na siya ng grade 1 ngayong taon. Pasensya ka na at matagal bago kita dinalaw rito. 1 taon ko ring pinagnilayan kung patatawarin ba kita o hindi. Ikaw kasi. Pero mabuti na lang. Pinatawad kita. Pero pa, kung di po kayo namatay, nako, malamang na hindi na po kayo napatawad ni Mama. Sigurado yun. Dahil siguradong magiging iba ang sitwasyon kung hindi siya namatay. Kung hindi ka namatay, Dante, mas malaking gulo siguro ang nangyari. Ma, alam nyo, parang blessing in disguise patuloy ang pagkamatay ni Papa. Hoy, ano ka ba naman, JP? Ikaw talaga. Kung ano-anong pinagsasasabi mo dyan. Totoo naman po, May. At saka, mas mabuti na pong ganito ang nangyari kaysa masaktan tayo sa mga isasagot ni Papa kung sakaling piliin niya po ang kabit niya. Kung ipinaglaban niya pa ang relasyon nilang dalawa. Ano pong gagawin niyo, di ba? Sa bagay, tama ka naman anak. Mas mabuti na nga talagang ganito ang nangyari. Panyero, 10 taon na rin ang matuling lumipas at naging maayos na ang buhay naming tatlo. Si JP ay nakapagtapos na ng pag-aaral at kasalukuyang nagtatrabaho na rin bilang isang doktor. Opo, doktor nga. Sumunod po siya sa yapak ng papa niya kahit na nagtaksil ito sa amin. Si Ella naman po ay nasa high school na ngayon habang ako naging maganda ang takbo ng negosyo ko. Gumawa na rin po ako ng iba't ibang branch tulad ng restaurant, coffee shop at pop-up store. Kinaya kong buhayin ang 2 kong mga anak na wala ang asawa ko. Kung tatanungin niyo ako kung ano ang nangyari kay Charis, ilang taon na lang ay makakalaya na siya. Pinagdadasal ko na lang talaga na hindi siya gumawa ng masama na makakasira sa buhay niya. Siguro po hanggang dito na lang ang kwento ko, Panyero. Naway may natutunan ang mga listeners na isang mahalagang leksyon sa kwento ko. Maraming salamat po sa pakikinig. Muli, ako po si Alyssa. So yun mga kapanyero, isa na naman pong napakagandang kwento ang inyong napakinggan. Pero mga kapanyero, ano pong masasabi nyo dun po sa sakim na kabit? O may kakilala po ba kayo na kaparehas po sa naging karanasan ni Alyssa? Hops, teka lang. I-comment nyo na lang po sa ibaba at pipili po ako ng comment para i-shout out sa susunod po nating video. Maraming salamat po sa inyong suporta, mga kapanyero. Ayun, basahin po natin ang comment sa nakaraan. Sabi po ni Gracia Balitaan, ang galing nga, iba-iba ang boses. Nakakalibang din pong makinig at manood. Alam niyo po, kapag ganyan ang ugali ng biyenan mo, huwag ka nang makisama. Sabi naman po ni Miss Tisang Bangus, ang ganda ng story.
Maswerte na lang ako dahil mababait po ang biyenan ko. Dapat talaga bago tayo mag-asawa at magpamilya ay meron na tayong sariling bahay na masasabi nating atin at matitirahan. Kahit na mangupahan na lang, okay lang yun para makaiwas lang sa ganong pangyayari at sa mga gulo-gulo. Sa ganung paraan, matututunan din natin na gumawa ng sarili nating pamilya. Pwede naman dumalaw sa mga in-laws natin pag may time. More power po sa inyong channel. Sabi ni Celine, kasal yung lalaki. Walang asawahin na lang niya ang nanay niya. Sila ang mag-asawa. So yon mga kapanyero, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Hanggang sa muli po nating pagkikita.